Ayan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Yes, Lord. Kumusta na po ang bawat isa? Laging mas mabuti. Basta sa Panginoon. Sige po, sama-sama po tayo na dumulog sa ating Panginoon. Aming Diyos na mabuti at pinagpala sa lahat. Maraming salamat po sa gabi nito na muli kami ay makadudulog sa iyong banal na presensya, Panginoon. Maraming salamat. May kapaguran man, physically ang bawat isa, pero Lord, hindi ito naging hadlang upang kami po ay hindi makapagpuri at sumamba sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po dahil sa unang Miyerkules, Panginoon, ng taong ito, Lord, kami po ay masigla, punong-puno ng kagalakan, na muli ay lalapit sa iyo, aawit sa iyo, sasamba sa iyong pinaka-mataas na pangalan. Maraming salamat po sa mga bigay at pagpapala, ng mga kalusugan, proteksyon na pinagkaloob na sa amin, na kami po ay makarating na ligtas dito po sa inyong bahay sa bahay. Amin po ibinababa ang aming sarili at at ang mga kasalanan aming ihahayag, Panginoon. Lord, may kanya-kanya po kaming mga kasalanan. Kilala mo po kami, Panginoon. Buka pa lang ng aming mga bibig. Lord, sa lahat ng mga ginawa ng aming mga kamay, yan, mga makasalanang mata na hindi naiwasan, Panginoon. Lord, may mga nasabi kami na hindi kaaya-aya, Panginoon, sa iyong pandinig. Lord, nagpapakumbaba po kami na kami nga po ay inyong patawarin. At nawa ang mga pagkakamali nito, Panginoon, ay hindi na namin maulit. Bagos, mas lumapit pa kami sa iyo, Panginoon, upang lagi kami malinis sa iyong harapan, Panginoon. Kaya salamat po Diyos, salamat sa lahat-lahat ng mga ibinawag mo ng kapatawaran sa amin. Ang gawain ito, Panginoon, ay inaalay namin sa iyo ng buong aming lakas, ng buong aming kagalakan, ng walang anumang reservasyon. Ang makikita mo sa amin, Panginoon, magawa po namin yung the best dahil ikaw na aming pinag-aalayan ay deserve mo, Panginoon. Ang makita kami na the best yung inaalay po namin yung pagsamba sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa gabi nito, magmula po sa pulpitong ito at sa lahat pa ng titindig, Panginoon, ang inyong pangunguna, kanila pong maranasan, Panginoon. Sa lahat po, Panginoon, ang mga nandito at darating pa, Lord, pagpalain niyo po ang mga kapatiran namin ito at ang apat na sulok ng lugar na ito, ng worship hall na ito, Panginoon. Lord, ikaw po ang magselyo nito. Ang inyong banal na proteksyon, ang inyong banal na kapangyarihan, amin po itong maranasan sa mga panahon na kami po ay nag-aalay ng mga papuri at pagsamba sa iyo. Lord, wala kami isipin na tintindigin sa gabing ito, kundi ikaw ay maalaya namin ng 100%, Panginoon. Lord, sa mga iniwan namin sa aming mga tahanan, kayo po ang magpala, Panginoon. Lord, sa mga kapatiran na hindi makakadalo dahil sa masamang pakiramdam, Lord, nagdideklara po kami ng kagalingan para sa kanila, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, sa lahat-lahat pa ng gagawin namin, sa lahat-lahat pa ng nangyayari ngayon, sa lahat pa ng mga aming pagpapanalanginan, sa pakikinig ng iyong salita na dadalhin mo ng aming pastor. Lord, pagpalain po siya, kasama po ng kanyang buong pamilya. At ang mga salitang kanyang inihanda at ibabahagi, manamnam po ito namin, Panginoon. Ang banal ng Espiritu, kanya pong maranasan, amin pong maranasan sa gabing ito, Panginoon. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus,
Amen and amen. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Yes, Nakamove on po ba ang lahat sa bakasyon? We're back to reality ng Monday. Nagising ulit ng maaga and back to work. Amen? Pero sa kabila po ng lahat na ito, mabuti pa rin po ang ating Panginoon. Amen? At mga po sitwasyon, alam mo po pagkakataon laging mabuti po ng ating Diyos. Amen? Sabi po sa kanyang salita sa Isaiah 40 verse 31, ngunit muli lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Meaning mga kapatid, may mga pagkakataon talaga napapagod ka. Diba? Sa work, sa pamilya, mga bagay. Pero sabi doon, muli lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Amen? Sino po dito nagtitiwala sa ating Panginoon? Diba? We will renew our strength sa presensya po ng ating Panginoon. Lilipat sila tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Amen? Palakpakan mo natin ang ating Panginoon. Mapuri sa Diyos Ama, sa bawat galaw, sa bawat saya, langit ang nadarama. Hindi ko kaya piliin ang pagdiriwag ng damdamin. Sumusunod tayo sa alipin, ang Diyos ay isang pag-ibig. Pagpuri sa Diyos na iyong ibig mo, sumayak, sumakay sa lituhin mo. Pagpuri sa Diyos na iyong ibig mo, sumayak, gagawin tayo. Limutin ka na ang iyong iyong oras at saya. Ang puso ko ay tumilatas, ang buhay ko ay sasaya. Hindi ko kaya piliin ang pagdiriwag ng damdamin. Sumiyasunod tayo sa awit-ibig, ang Diyos ay sambahin. Pagpuri sa Diyos na iyong ibig mo, sumayak, sumakat sa lituhin mo. Pagpuri sa Diyos na iyong ibig mo, sumayak, magawin ang tayo. Pagpuri sa Diyos, pagpuri sa Diyos na iyong ibig mo, sumayak, sumakay sa lituhin mo. Pagpuri sa Diyos na iyong ibig mo, sumayak, magawin tayo. Di magsaya, di magkailangang mapuri sa Diyos Ama. Sa bawat galaw, sa bawat saya, langit ay nadarama. Di ko kaya piliin ang pagdiriwag ng damdamin. Sumasunod sa awit-ibig, ang Diyos ay sambahin. Pagpuri sa Diyos na iyong ibig mo, sumayaw, sumakay sa lituhin ko. Pagpuri sa Diyos na iyong ibig mo, sumayaw, gagawin tayo. Pagpuri sa Diyos, pagpuri sa Diyos na iyong ibig mo, sumayaw, sumakay sa lituhin ko. Pagpuri sa Diyos na iyong ibig mo, sumayaw, gagawin tayo. Sa kapatid, pagpuri sa Diyos
Sumayaw, sumatas ng tubig ito. Tapos sa Diyos sa'yo ibig ko. Sumayaw, manawin tayo. Amen. Hallelujah sa Panginoon. Hindi nga, Lord, ang napakabuti mo. Katapatan mo yung dakila. Walang katulad mo, Panginoon Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay ang dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapatid sa aming puso, sa aming buhay. Papulit pagsabay, iaalay. Bukas mo ngayon, mapakailanman, luwalhati ka. Katapat mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapatid sa aming puso, sa aming buhay. Papulit pagsabay, iaalay. Bukas mo ngayon, mapakailanman, luwalhati ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah, salamat Panginoon. Ikaw lamang ang dahil ko sa samba. Awit at gitan at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Katapat mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapatid sa aming puso, sa aming buhay. Papulit pagsabay, iaalay. Bukas mo ngayon, mapakailanman, luwalhati ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, kapatid, ituloy mo yan. Mabuti ang Diyos sa buhay mo. Ikaw lamang ang tanging ko sa sambahan. Aawit
Panginoon ko, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa atin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong bigyan, luluwag at tingkad na pagbubuo. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailanman, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong bigyan, luluwag at tingkad na pagbubuo. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, kailanman, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailanman, sa buhay ko'y tapat. Come on, church, sing it with your heart. Hallelujah. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Come on, church, sing it with your heart. Iyong bigyan, luluwag at nagtulungi sa kabutihan ng ating Panginoon, sa ating katilaan. Hindi siya nagbabago, siya ay makapangyarihan, siya ay mapagmahal na Ama.
Kailanman hindi tayo pinabayaan. Lagi tayong iniingatan ng ating Panginoon. Come on, church, praise Him, worship Him, magpasalamat ka sa Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. He is deserved to be praised. Come on, church, give Him praise, give Him praise. Hallelujah. Panginoon Diyos, pinupuri ka namin, sinasampahan namin, Panginoon. Tunay na napakabuti ng Lord sa buhay ko natin. Napakabuti mo, Panginoon Diyos. Walang Panginoon Diyos. No questions about your goodness, my God. Sapagkat ito'y lagi po namin naranasan, Panginoon Diyos. Sa bawat araw ng aming buhay, yung kabutihan mo kailanman, di po nagbabago, Panginoon Diyos. Yung mga pagkakataon ng Lord na nagkakasala, nagkakamali ang bawat isa. But your goodness, Father God, your grace never fails us, Panginoon. Lagi namin itong naranasan, Panginoon Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Noon, ngayon, at magpakailan ng Panginoon Diyos. Naranasan at naranasan ito ng iyong pong mga anak, Panginoon. Salamat, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Your goodness is so good, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon Diyos. Thank you for being our God, sa pagiging ama mo ng aming buhay, Panginoon Diyos. Sa paglaging pagyakap po ninyo sa aking Panginoon. Sa laging pagtugod po ninyo sa mga panalangin, Panginoon Diyos. Hallelujah. Lord, thank you po sa lahat po ng mga answered prayers. Salamat, Lord, sa pagtugon po ninyo sa bawat panalangin ng Panginoon. And we will continue to pray and come to you, Father God, sapagkat naniniwala po kami na hindi ka napapagod na tumugon sa aming mga panalangin po, Panginoon. Salamat po, Lord. We believe in you, we praise you, and worship you, Father God. In Jesus' mighty name, we pray and everybody say, Amen. Sa sumunod sa Panginoon, meron ba? At tunay nga na napakabuti po ng Diyos sa ating mga buhay. At sa kabila nga po ng ating mga kabisihan, balik sa ating nga ibalik eskwela, mga estudyante, maging mga nagtatrabaho, mga empleyado, balik trabaho na rin, back to normal, sabi nga. Tuloy na tayo po ay iniingatan at pinalalakas ng ating Panginoon. Amen po? Yan, sa gabi po na ito, yan, pag-aaralan po natin kung ating pong teksto ay kung gabi po na ito, po sa aklat po ng Roma, chapter 12. Yan. Verse 2. Yan. At buksan niyo po yung mga aklat, yung mga Biblia sa aklat po ng Roma, chapter 12, verse 2. Pamilya na rin po yung mga verse po na ito. Basahin ko po. Huwag kayong mangiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap ng kalooban ng Diyos. Kaya purihin po yung Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang mga banal na salita. Tayo po sa mga manalangin. Tunay nga po, Panginoon, nagpupuri nagpapasalamat po kami sa inyong pasalita po na ito. Dahil po pag-aaralan ng gabi po na ito, nawa po, Panginoon, mga salita mo po na ito ay patuloy na tuloy sa aming mga puso, isipan po, Panginoon. Sa iyo po ito at ikaw po sa patuloy na pumagitna po, Panginoon, sa aming po kalagitnaan. Sa
Samahan niyo po kami habang inaaral po namin po, Panginoon, inyong mga salita po na ito. At ikaw din po ay siya na patuloy makita po, Panginoon, sa aking harapan gabi. Ito lamang po ako, Panginoon, bilang daluyan ng iyong padala na salita. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga ay, ang pamagat po niyan is transformation from the inside out. Yan. Transformation from the inside out. Sabi, gusto po ba natin ng bago? Ayaw nyo yata ng bago. Gusto nyo pa yata, New Year na. Gusto nyo po ng bago? Yan. Tanungin po natin yung ating po mga sarili. Ayan. O gusto ba natin talaga na magkaroon tayo ng pagbabago? Diba, napakaganda po ng ating mga salita natin pong nabasa. Sabi nga po, diba? But be transformed by the renewing of our mind. Yan. Kahit saan tayo tumingin sa mundo po na ito, yan, nakikita natin yung mga tao, maraming mga tao na uhaw sa pagbabago. Kaya po ba hindi, yung iba gusto lang nila na makita lang yung pagbabago sa labas, pero yung sa kalooban nila hindi. Kaya sabi nga ay, magbaguhin tayo ng Panginoon, tatransform po tayo ng Panginoon from the inside out. Kaya nga po, hindi natin baguhin yung ating po mga buhay. Kaya po ba ron, mga kapatid, gusto po ba natin mabago yung ating po mga buhay? Yung ating po mga ugali, yung ating po mga mindset, yung ating po mga direksyon sa buhay, na siguro gusto natin na magkaroon ng bago o mabago po tayo dito ng ating po Panginoon. Kaya nga po sabi nga ay marami po yung mga aklat, mga babasahin na nag-motivate po sa atin, di po ba, na para po sa mga pagbabago. Yan, maging sa social media, di po ba, marami po tayong nakikita o mga content na nagsasabing you can be better. You can change. Yan. Gusto natin na maging maayos yung ating pong ginagawasan o mas mabuti yung ating pong ginagawasan. Ngunit sabi nga ay kailangan po natin na tayo ay mabago. Pero kung magiging matapat lang po yung bawat isa po sa atin, sabi nga ay kahit gaano karami yung ating po mga nababasa, yung ating po mga napapanood, o yung ating po mga napapakinggan, kailangan pa rin po natin talaga yung pagbabago sa ating po mga sarili. Amen po ba ron? At sabi nga ay na talagang paulit-ulit tayong bumabalik, o marami tayong mga napapasa, marami tayong napapakinggan ng mga mabubuting bagay na para po sa ating ikabubuti, ay talagang kumisan, ganito lang sa napakinggan mo na yun. Pero parang bumabalik ka pa rin doon sa dati nating pag-uugali, dati nating mga nagagawang kasalanan, o yung mga dati nating takot na nararanasan. Pero sabi nga ay anuman yung mga nararanasan po natin na yun, pumapasok po dito yung salita ng ating pong Panginoon. Amen po? Binabasa po natin na yan sa aklat po ng Roma chapter 12 verse 2. Kaya meron po itong 6 na puntos kung paano po tayo matatransform o kung paano po tayo mababago ng ating pong Panginoon, lalapigit yung salita ng ating pong Panginoon. Amen po? Gusto niyo po bang malaman kung ano po yun? Yan, amen. Ang una po, God's call to transformation. Yan, tinatawag po tayo ng Diyos o ng ating pong Panginoon para po sa ating pong transformation. Ano po yung sinabi po dyan, yung Apostol Pablo, sa ating pong verse, di ba? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi po niya Pablo, yung Apostol Pablo, huwag daw tayo makiayon sa takbo ng mundo po na ito. Bakit po kaya? Di po ba? Kasi nga, sa nasabi po natin na yung mundo po natin, yung ating po ginagalawan sa ngayon, ay talagang pagulo ng pagulo. Di po ba? Maraming mga bansa-bansa, naglalaban-laban, may mga, papakiya sa mga Kristiyano, pinapanood niya po akong isa ko na naman po sa Facebook. Talagang palagi akong kapit. Pero maganda,
meron po isang grupo, may kwento ko lang, meron po isang grupo ng mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya ang pamagat niya is huwag daw po natin ipangalakal yung salita ng ating pong Panginoon. Di po ba? Sabi nga, tinanggap po natin ito ng libre, dapat ipamahagi din po natin o ibahagi din po natin ito ng libre sa ating pong kapwa. Kasi meron pong isang senaryo na meron isang nagbimisyon o meron din isang Kristiyano na nagpapahayag siya ng salita ng ating pong Panginoon. Ngayon, natuwa siya nung siya ay nakasakay doon sa bus, sabi niya nga, nandun po siya sa bandang likuran, meron lang pong biglang tumayo na isang matandang babae doon po sa bus na talagang, kumusta po mga kapatid? Ano po buhay po ngayon? Bagong taon, yan. Okay, pagkatapos, siya po yung gusto na nagpamigay siya ng sobre doon sa mga pasahero, magiging missionary na nakasakay doon. Hindi naman siya nagpapakilala ng missionary siya na binigyan din siya ng sobre. Pagkatapos po, ang pinapangalan talaga is yung about doon sa kayamanan o maging doon sa sabihin natin na yung binibigyan ng Diyos o pinagpapala ng Diyos yung mga nagbibigay. Kaya talagang doon siya pupuman sa ipinupos niya yung kanyang pagbabahagi doon para po siya ay makakuha ng pera o pinasya na pangangailangan niya o yung bibigay po sa kanya dahil pamigay po siya ng sobre. Marami po yan, mga nangyayari po ganyan. Kung sabihin, missionary po na ito ay hindi siya makatiis dahil sabi nga, ano po sa kanya, yung salita ng Diyos ay talagang dapat kung nakuha natin ng libre na kailangan, bahagi din po natin ng libre sa ating pong kapwa. Hanggang sa nireview niya po yun, hanggang sa sinabihan siya na siya daw po ay kakampo ni Satanas. Bakit daw pinukontra niya yung salita ng Diyos? Yung kaya, ba't na muli talagang hindi na rin siya nagbigay kasi nga, motibo niya is yung ina-expect niya doon sa magsasalita na yun is magbabahagi ng kaligtasan. Ibabahagi niya yung mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya nga po, nadismaya siya, yung missionary po rin doon po sa mga tao na nagpapahayag o pinapangangalakal yung salita ng ating Panginoon. Yan. Sabi nga, huwag daw po tayo makiayon sa takbo ng mundo. Yan, kasi nga po, napakarami na po yung mga ganun gumagawa o marami tayong makikita ng mga ganun na talagang nagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Balik may kapalit pong pera ang lang tinatanggap. Kaya kinakailangan daw po magpa-transform po tayo sa pamamagitan nga daw po ng pagbabago ng ating pong isip o yung renewing of our mind. Yan, hindi niya sinabi na ayusin mo muna ang sarili mo. O hindi niya muna hindi po sinabi ni Apostol Pablo na ayusin po muna yung ating po mga sarili. Hindi niya rin sinabi na baguhin muna natin yung ating po mga kapaligiran. Ang sabi niya, di po ba, sinasabi niya po doon is renew our mind. Renew your mind. Kaya nga po, sabi nga ay ito po ay utos ng ating pong Panginoon na dapat po natin gawin. Kaya nga po, hindi po tayo dapat na makitaan o makita po sa atin yung ating pong panlabas na kanyo na talagang tayo po ay nagbabago. Kailangan po makita po sa ating kalooban hanggang sa makita sa ating pong mga kilos yung pagbabago na ginagawa po sa atin ng ating pong Panginoon. Amen po ba ron? Yan. Pangalawa po, what is true transformation? Ano daw po ba yung tunay o yung totoong transformation? Ang transformation ay hindi simpleng improvement lamang. Yan, hindi lamang siya pangdabat sa pagiging masama na naging masama at patungo doon sa pagiging mas medyo kunting nagbago lang. Hindi na medyo makita yung kunting kasama na ginagawa. Sabi nga ay, kinakailangan po sa ating pong pagbabago, kinakailangan po makita po sa atin yung talagang malalim sa ating pong kalooban o sa ating pong mga kilos, sa ating pong mga pananalita, sa ating pong mga ginagawa, ay talagang makita po na tayo po ay malalim na binago ng ating pong Panginoon. Amen po? Makita po yung kabuuan po natin
yung katauhan po natin, makita po ito ng mga tao na talagang tayo po ay binago na ng ating pong Panginoon. Amen po? Yan, isipin daw po natin, sa illustration po dito, yung isang ukod o isang ukod, di po ba, na simple lang siya nakasabit na ganyan. Tapos magiging wala siya, magiging ukod, isang ukod na, di ba? Pagkatapos, mga ilang araw lang, ilang buwan lang, magkakaroon na siya ng pakpak. Yan, magiging isang paru-paro na siya, isang napakagandang paru-paro. Kaya sabi nga ay, kinakailangan po na talagang nandun po yung proseso ng pagbabago, hindi lang na nagkaroon lang ng ukod, pagkatapos ay nilagyan lang ng pakpak, at masasabi na natin ng paru-paro. Di po ba? Kaya dapat talagang andun po yung makita po sa atin, yung malalim na makita po sa atin, yung kabuuan po natin, makita po sa atin na talagang tayo po ay na-transform ng ating pong Panginoon. Kaya sabi nga, may namatay na dating anyo at may pinanganak na bago. Ganito po yung sinasabi po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Yung kung babasahin po natin yung unang, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, di po ba? If anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. Yan, sabi nga, kung tayo po ay nasa Panginoon, diba? Sabi nga, isa na tayong bagong nilalang. Wala na yung dati po nating pagkatao, yung makikita po sa atin ay talagang bago na nilalang o bagong Kristiyano na binago ng ating pong Panginoon. Amen po? Sabi ko doon, the new has come. Bago daw, hindi daw po yung nirenovate lang po tayo para kung isang bahay, di po ba? Na mayroong mga munting sira, na mayroong mga munting dapat repair, nirenovate lang. Hindi tayo po ay binago ng ating Panginoon. Amen po ba ron? Kaya kailangan po natin yung sinasabing new life, yung ating po talagang bagong buhay. Yan. At yung pangatlo po, transformation happens from the inside out. Kaya po mga kapatid, yan, malaking pagkakamali po na iniisip po natin na kapag inayos natin yung ating po mga panglabas na anyo, yan, tapos susunod na yung ating po kalooban. Pero sabi nga ay, malinaw po na sinasabi po na salita ng ating po Panginoon, di po ba? Transformation happens from the inside out. Ano po sinasabi po doon sa aklat po ng Kawikaan, chapter 4, verse 23. Yan, Kawikaan, chapter 4, verse 23. Sabi po, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Yan, kaya nga po, ang isip po natin ay, sabi nga, ay puno ng mga kasinungalingan, puno ng mga hindi magagandang isipin, kahit anong pilit po, yung pagbabago natin, ito po ay panglabas lamang. Di ba? At kung hindi po ito mangyayari o natutupad sa ating pong kalooban, hindi po nakikita sa pagbabago po ng ating pong kalooban, yan, wala pong mangyayari. Babagsak po pa rin tayo. Amen po? Yan nga po, isang malinaw na halimbawa dito, di po ba? Yung si Saul. Kilala niyo po ba si Saul? Yan, si Saul po, isa po siyang religious na tao. Yan, isa po siyang masasabi po natin na persecutor po ng mga Christian, di po ba? Si Saul. Akala niya sa lahat ng mga ginagawa ng mga Kristiyano noon ay puro mali, di po ba? Hindi siya lamang po yung tama. Pero po isang araw, sa daan po papuntang Damascus, di po ba? Nakatagpo po niya o ni Saul yung ating po Panginoong Jesus. Kaya mababasa po natin yan sa aklat po ng Gawa, chapter 9, verse 3 hanggang 6. Yan, hindi, sa pagkakataon po na ito, nakikita natin na hindi po na siya pinabago ni Jesus yung kanya pong pag-uugali. Yan, binago muna ni Jesus yung kanya pong pananaw. Yung kanya pong pag-iisip, yung kanya pong kaisipan, at yung kanya pong puso. At pagkatapos po noon, ito anong babago po siya, kaya si Saul ay naging si Pablo. Yan, at po ay naging si Pablo mula sa sinasabing siya po ay taga-usig ng mga Kristiyano, siya po ay naging apostol. Mula sa pamamatay, pinapatay niya yung lahat ng mga sumasampalataya sa ating po Panginoong Diyos.
naging tagapagdala po siya ng buhay. O kaya ay marami po yung tao na kanya po nabahaginan ng salita ng ating pong Panginoon na nagbibigay ng kaligtasan. Kaya po, yan po yung makikita po natin na masasabi po natin na tunay na transformation inside out. Kaya na talagang kailangan po, binago po siya ng ating pong Panginoon, binago yung kanyang pag-iisip, binago yung laman ng kanyang puso, di po ba? Kaya po, naging tagapagtanggol na rin po siya. Kasama na siya na nagbabahagi ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. At yung pang-apat po, the role of God's Word in transformation. Ano po yung role ng salita ng ating pong Panginoon para po sa ating pong pagbabago o yung sa ating pong transformation? Paano nga ba nababago yung ating pong mga kaisipan? Yan. At sa totoo diyan, walang iba kundi sa pamamagitan po ng salita ng ating pong Panginoon. Amen po? Bagamat sabi nga ay mayroong nabanggit ko na rin po ng linggo, di po ba na bagamat kung minsan ay yung mga napabasa po natin ng salita ng ating pong Panginoong Diyos, di po ba kung minsan para bagang tamang-tama sa atin, di po ba sa mali natin ginagawa. Kaya kung minsan talagang naandoon na sabi nga yung salita ng Panginoon talagang siya po yung sa pamamagitan nga po ng mga salita po na ito, tayo po ay mababago. At saka, ano po sinasabi po doon sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16 and 17, di ba? Yung ating po statement of faith. Yan, all Scripture is read out by God and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Yan, kaya nga po, ang salita nga daw po ng Diyos, ito po ay nagtuturo kapag tayo po ay walang alam. Di po ba? Lumapit po tayo, magbasa po tayo ng salita ng ating pong Panginoong Diyos kung tayo po ay walang alam. Yan, ito po ay nagkukorek po sa atin o nagtatama po sa atin kapag tayo po ay nakakagawa ng mali. Di po ba? So, kung mabasa po natin ang kanyang pong banal na salita, yan, ay tutuwid po tayo sa lahat ng ating pong mga ginagawang kapalian. At nag-train din po ito kapag tayo po ay mahina. Di po ba? Kapag nakaramdam po tayo ng pangihina ng ating pong spiritual na buhay, bumalik po tayo sa salita ng ating pong Panginoon. Amen po? Baka mga ilang araw lang o ilang linggo hindi ka na nag-devotion. Kaya medyo humihina na yung spiritual life o hindi ka na nagbabasa ng Bible. Kaya po, ang pinakamaganda po dito na talaga dapat po is babad po tayo sa salita ng ating pong Panginoon. At mababasa din po natin sa aklat ng Hebreo chapter 4 verse 12, for the Word of God is alive and active. Di po ba? Sabi nga ay, hindi po patay yung Bible. Amen po ba? Naniniwala po kayo na ang Bible po natin binabasa ay buhay? Yan. Sabi nga ay, ibagalang daw po ito, tumutusok po ito sa ating pong mga puso. Yung salita ng ating Panginoon. Dumadalo ito sa hanggang sa asukasukan sa laman ng ating buto. Yung po ba yung bone marrow? Yung ganun po bisa yung salita ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, tingnan po natin, maging yung Samaritan woman, di po ba sa nabasa po natin o mababasa po natin sa aklat ng Juan chapter 4. Meron po isa siyang babae na sabi nga ay marami siyang naging karanasan sa ilang pitong magkakapatid, di po ba? Marami siyang maling relasyon dito po sa magkakapatid po na ito. Diba, tsaka yung babae po na ito, isa siyang makikita natin na talagang tuhaw siya sa pagmamahal. Pero nung makilala niya yung ating pong Panginoong Jesus at marinig yung kanya pong mga salita, nagbago po. Nagbago yung kanyang pagkakakilala sa kanya pong sarili. Kaya mababasa po natin yan sa John chapter 4 verse 14. Whoever drinks the water I give them will never thirst. Yan, hindi na nga daw po siya mag-uhaw. Yan, hindi muna, yung nangyari po sa babae po na ito, hindi muna inayos ni Jesus yung kanya pong buhay, di po ba, yung kanya pong lifestyle. Inayos niya muna yung kanya pong pagkauhaw sa salita ng ating pong Panginoon. At pagkatapos siya mismo, yung babae po na ito, siya po yung naging dahilan o naging tagapagdala ng mabuting balita ng ating pong Panginoon.
Amen po? Pag-aralan na rin po natin yan at talagang sa pamamagitan niya po ng babae po na ito na siya po yung nagbalita, o ano po yung ginawa sa kanya, o ano po yung inayos sa kanya ng ating pong Panginoon. Amen po. Kaya nga po, sabi nga yung salita po ng ating pong Panginoon ay talagang masasabi po natin na ito po ay nagbibigay buhay sa bawat isa po nating mga nakakilala sa ating pong Panginoon. Amen po, marami? Yan. Ito panglima po, God's Word sustains us daily. Yan po sabi po sa aklat po ng Mateo chapter 4 verse 4. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Yan, hindi lamang nga po nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng pagkain o ng tinapay lamang, di po ba? Kubalit, sabi nga, nabubuhay po yung tao mula doon sa mga salita na namumutawi sa bibig ng ating po Panginoon Diyos. Kaya nga po mga kapatid, tulad ng katawan na kailangan po ng pagkain natin, di po ba? Tayo po, kumakain po tayo araw-araw, yung katawan po natin physical, di po ba? Ang yung isip po natin at yung puso po natin ay kinakailangan din po ng salita ng ating po Panginoon Diyos sa araw-araw. Amen po, hindi lamang linggo-linggo, hindi lamang tuwing Sabado o tuwing linggo, di ba? Kundi sabi nga ay kailangan po ng ating pong spiritual na kalakasan yung pagbabasa po ng salita ng Diyos sa araw-araw. Amen po? At kapag ginagawa po natin yan, kapag po tayo po ay naliligaw ng landas, yan, sabi nga ay magbasa lang po tayo ng salita ng ating Panginoon at gagabayan po tayo ng kanya po mga banal na salita. Amen po, maram? Yan, tayo po ay napapagod, po ba? Pinapalakas tayo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Yan, kung tayo po ay humaharap din sa mga pagsubok, sa tukso, yan, andyan po yung babala o binabalaan po tayo ng ating Panginoon Diyos, ng kanya pong mga banal na salita. At kung dumating man din po yung panahon na tayo po ay nag-discourage, yan, di po ba? Walang ibang mag-aangat po sa atin kundi yung salita ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po maran? Yan, number 6, yan, transformation is within your grasp. Ngayon, sabi nga mismo, hawak mo ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin, mga abot kamay mo na yung transformation. Hindi bukas, hindi kapag tayo po ay ready na, Lord, ano na, hindi pa ako ready, di ba? Sabi nga, ngayon, abot kamay na po natin, kinakailangan na po natin talagang mahawakan o angkinin, di po ba, yung salita ng ating pong Panginoon, di po ba? At sabi nga ay patuloy tayo na basahin po natin yung ating po mga Biblia. Yan, gulay-gulayan po natin yung bawat verse na ating pong nababasa, paulit-ulit, talagang namin po natin yung ibig sabihin po sa atin ng ating pong Panginoon. Di po ba? Sabi nga ay makipagpulong po tayo sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Amen po? Huwag natin panghinayangan o tayong manghinawa na ito po kaya paulit-ulit po natin basahin. At pahalagahan po natin yung biyaya at mapagmahal ng Diyos, yung pagmamahal ng ating Diyos na ating pong matutuklasan habang binabasa po natin yung kanyang pong mga banal na salita. Amen po maron? Yan. At tunay nga na napakaganda po na isang encouragement po sa atin yan. Na talagang bawat isang Kristiyano, lalo tigit kung tayo nga po ay mga nasa ministry, mga leaders, ay talagang dapat po hindi po natin pinapagwalang bahala yung pagbabasa ng kanyang mga banal na salita. At sa ating pong pagtatapos, sabi nga, where transformation begins. Kung may desire ka na maging bago, yan po ba, kung ninanais po natin na tayo po ay mabago ng ating pong Panginoon, dalhin po natin ito sa Diyos at sa Kanya po mga banal na salita na patuloy po natin nababasa. Ano po yung sabi po doon sa awit 119, 105? Pamilya na rin po sa atin ito, di ba? The word is a lamp to my feet and a light to my path. Yan. Kaya nga po, yung salita ng Diyos, ito po ay nagre-renew o nagbabago ng ating pong kaisipan. Amen po? Ito po ay nagbabago ng ating pong mga puso. At nag-aakay po ito, yung salita po nito, nag-aakay po ito sa bagong buhay
na ating pong makakamit. Kaya nga po dito po nagsisimula yung ating pong transformation, hindi po sa takbo ng mundo, yan, hindi po sa sarili po natin lakas, kundi sa Diyos at sa Kanya po mga banal na salita. Amen po? Yan, purihin po yung Panginoon sa gabi po na ito. Sa po tayo po yung manalangin. Tunay nga po Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa inyong mga salita po na ito na pinatid niyo po sa bawat isa po sa amin ngayong gabi. Salamat po Panginoon, mas patuloy na nawa sa pamamagitan ng pagpapasa po namin ng inyong mga banal na salita ng yung Biblia po Panginoon ay pinagkaloob po sa amin ay patuloy na mabago yung aming kaisipan, yung aming puso po Panginoon, lalo higit yung aming pong buhay, makita po ito sa aming pong katauhan po Panginoon, sa aming pong kalooban po Panginoon, at patuloy Lord na ikaw po ang siyang patuloy na magbago sa aming pong mga buhay. Kaya naman po Panginoon, maraming salamat po sa gabi po na ito na ikaw po ang siyang patuloy na nagbibigay po sa amin ng bukas na puso at isipan po Panginoon para po sa iyong mga salita. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Pastor, sa pag-deliver ng banal na salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa, about po sa transformation. Yan, purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Yan. Dako na po tayo sa ating pong panalangin. Hayaan po na ilagay ko sa inyo pong harapan ng salita ng ating Panginoon Diyos sa pahayag kay ni. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng bordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na matatandang pinuno. Bawat isa ay may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Amen? Yan. Sino po yung mga hinirang ng Diyos? Amen? Lahat po tayo hinirang ng Diyos. Grabe po kung babasahin po natin ito ng buo na ang mga panalangin daw po pala natin ay nilalagay sa isang mangkok na ginto. Amen? Yung bawat salita ng ating Panginoong Diyos na alam niyo po yun na hindi basta-basta ang panalangin ng mga hinirang ng Panginoon. Amen? Yan. Dapat po tayo sa mga panalangin. Sige po, pangunahan po tayo dito sa grupo ni Ate Juanita sa panalangin. Tatayo po dito. And yun po, sasabayin po natin. Amen? Sama-sama po tayo mga kapatid na mananalangin. Hindi lang po isa lang nakataligid. Lahat po tayo. Yan po. Sige po, Panginoon po tayo. Sige po tayo pinalangin po natin ang ating pastor, maging mga pastor na ginagamit sa ating iglesia. Yan. Sige po, pinalangin po tayo. Dakilang Diyos, na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin o Diyos, sa oras na ito. Salamat po noon sa buhay ng aming mga pastoral na ginagamit mo sa iglesia ito, kay Pastor Doc, kay Pastor Erwin, kay Pastor Dan, magiging kay Pastor Rodel. Salamat sa buhay nila na patuloy na nagpapagamit sa iyong pasal. Patuloy na po, Diyos, na kayo ang magpala sa buhay nila. Ingatan niyo nga po sila, O Diyos, sa kanilang buhay, maging ang kanilang buong pamilya. Patuloy na maranasan po nila, Panginoon, ang pagmumula na nagmumula sa iyo na bahagi ang iyong banal na salita. Patuloy na po, Panginoon, na gamitin mo ang buhay nila para po sa iyong ikalala po ang kaharian dito sa lupa. Ano naman, nagpapasalamat ako ng Panginoon dahil sa mga nilulog ko, ito yung katsagaan, ito yung Panginoon yung pag-ibig nila sa iyo na ikaw ay bahagi. Ikaw, Panginoon, ay itaas sa bawat iglesia na kanila pong pinabibilangan. Patuloy na ingatan niyo nga po sila, Panginoon. Tapos sila, Panginoon, ay nagbibigay
nagbibigay ng mga payo, nagbibigay ng mga salita, ibabagi ng mga salita mo upang magpalakas sa mga kapatiran po namin na nangihina. Lord, tulungan mo po sila, Panginoon, kung may sitwasyon na sila, O Diyos. Kayo, Panginoon, kung siya magpalakas sa kanila. Kung sila, Panginoon, ay nalulungkot, Lord, bigyan mo po sila, Panginoon, ng kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa iyo. Tulungan mo po sila, Panginoon, sa aspeto na sila ay mahina. Aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa mga lingkod mo na nagtsatsaga upang ihasik ang iyong mga salita. Patuloy na po, alam po namin, Panginoon, na sila ay tinawag mo sa iyong ubusan. Kaya nananampalataya po kami na kung sila po, Panginoon, ay tinawag mo, sila po, Panginoon, ay patuloy na pagpapalain mo, iingatan mo, O Diyos. Maraming salamat po sa buhay nila. Maging dalayan po sila ng iyong pagpapala at patuloy na iparagis mo sa kanila, Panginoon, yung katagumpayan sa araw-araw ng kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan, ating naman pong igulong yung ating bansang Pilipinas sa lahat ng mga sakuna, pamiliyang lindol, yan, sama-sama natin panalangin yan sa gabi ito na hindi na natin maranasan yung naranasan natin yung nakaraang taon na kung saan sa liwakas sa ating mga puso't isipan na tayo ay igulong at sama-sama manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na po aming binubulong ang aming bansang Pilipinas sa mga obras nito, ang Luzon, Visayas, Mindanao ay patuloy niyo na po, Ama, na pakabalutin ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang ang mga sakunang ito, Panginoon, ay hindi na namin muli kang maranasan ngayong taong 2026, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na mas makapangyarihan
hindi nakakalimot sa atin sa araw. Kaya ang istasyon ng 702 DCAS ay ibinigay po sa atin. Yan, ipag-pray po natin ito. Kaya din po yung at the 700 Club CBNH. Sige po tayong lahat. Ang aming Panginoon, tunay nga po na mananampalataya o hindi. Lord, kapag narinig ang mga boses, Panginoon, na mga itinalaga mo sa istasyon ng 702 DCAS, ay talagang andun, Lord, unti-unti may nababagong buhay. Salamat po, Diyos, sa mga bagong equipments, facilities, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa istasyon ng 702 DCAS. Kaya naman, Lord, napakabuti po, Panginoon, ng mga hiningi po ng mga supporters, yung mga dumarating sa kanilang mga donations, Panginoon. Pagpalain mo po yung mga tao, laging nandun yung puso upang makapagkaloob, Panginoon, para sa gawain at sa istasyon na ito, Panginoon. Salamat po dahil sa loob ng 77 years, Panginoon, naging mabuti ka, Panginoon, sa istasyon ito at sa lahat ng mga nakarinig na at nakakarinig pa, Lord. Ngayon pa lang nagdideklara na po kami na mas marami pang mabagong buhay sa pakikinig pa lamang, sa pakikinig ng sa istasyon ito, Panginoon, magmula 4:35 a.m. hanggang 12 midnight, Lord, ay patuloy at patuloy na sasagawa sila, nagbabalita ng mga nangyayari, Panginoon, sa Pilipinas at sa mga gawain, Panginoon, gawain patungkol sa iyo. Lord, salamat dahil sa araw-araw, Panginoon, hindi sila nagsasawa, Lord. Kaya naman, patuloy po na pagpalain mo ang istasyon ng 702 DCAS. Panginoon, mas marami pang buhay, mas marami pang taingaw, Panginoon, ang hipuin mo na makapakinig, Panginoon, maging sa 700 Club in Asia, Panginoon, ang mga testimonies, Panginoon, na napapanood namin, Lord, mas marami pa yung ikaw na hinihipo, Lord, hindi lamang sa mga nakakakilala na kundi sa mga taong gustong mapanapit sa iyo. Kaya naman, Lord, hindi nawawala ang istasyon ito at salamat sa makabagong technology kahit na anong oras, Lord, pwede po namin itong mapanood sa social media. Kaya naman patuloy na pagpalain naman po ang mga istasyong ito na kailanman, Lord, hindi mawawalan ng bisa ang iyong mga salita. Palagi bago ito, Panginoon, dahil lagi kang may ginagamit sa mga istasyong ito, maparadyo man, mapa-TV, Panginoon, ayan, sa mga YouTube, Panginoon, lagi sariwa ang iyong mga salita. Salamat po, Diyos, dahil kahit kailan, Lord, hindi basta-basta ang iyong mga salita ay mawawala ng bisa, kundi laging may pahatid ito na pagbabago sa amin, mas lumalalim pa kami spiritually, Panginoon. Kaya mas marami pa kami masabihan, Panginoon, na laging makinig sa mga istasyon ito ng 702 DCAS at sa programa po ng 700 Club Asia. Kaalinsabay na rin po ng pag-alig ng Operation Blessings, Panginoon. Mas marami ka pa rin hinihipo at hihipuin, Panginoon, upang mas marami pang maabot ng mga kababayan namin, Panginoon, patungo sa iyo at sa kaliwanagan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, patuloy na magsilbing asin at ilaw ang mga programang ito, Panginoon. Salamat po, ito pong aming panalangin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Patuloy po tayo manalangin para po sa ating GCC family. Hallelujah. Pagiging ka, Panginoon, kakilain ka, sambahin ka, Panginoon Diyos. Tunay nga po na ikaw po'y nakila, tapat, mabuti, Panginoon Diyos, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, Panginoon Diyos, sa
more than 25 years ng matapatan at kakilangan sa iglesia ito, Panginoon Diyos, pinaparanas mo lagi sa bawat araw, Panginoon Diyos, yung mga dakilang gawa, Panginoon. Dahil po sa iyo na mula po sa mga bata, kabataan, mga nanay, tatay, Panginoon Diyos, bawat pamilya, Panginoon, na dito kasama namin sumasamba sa iyo, pupuri, Panginoon, ang iyong magsama, Panginoon Diyos, ang iyong pagpapalang maranasan po nila, Panginoon Diyos. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na kami po'y lumakas, hindi lamang sa physical, Panginoon, kundi maging sa spiritual na kalakasan maranasan namin, Panginoon. Dalangin po rin po sa iyo, Panginoon, kami pinagkakaasa, gamitin po yung bawat isa sa amin na umabot din po ng aming mga kapatiran, kapamilya, Panginoon Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hindi ko po nakakilala sa iyo, Panginoon. May balik namin sila, may ilapit namin sa Panginoon Diyos sa iyong harapan, Panginoon. Panalangin po namin sa iyo, Panginoon, na sa bawat mga na sa pastor namin, Panginoon Diyos, dalangin po sa iyo, na patuloy po pagpapalang, Panginoon Diyos, sa divine anointing presence, Lord, be upon him and his family, Panginoon. Maranasan, Panginoon Diyos, ang patuloy ng pagsama sa kanila, Panginoon. Dalangin ang dumawin ito, Panginoon Diyos, sa amin, Panginoon, na mga lingkod po rin, Panginoon Diyos. Panalangin po namin sa iyo, Panginoon, protektahan po yung apat na sulok ng lugar nito, Panginoon Diyos, kung sa kami nananambahan, Panginoon Diyos, kung sa namin inahatag po, Panginoon, ng kami po sama-sama, Panginoon Diyos, mula po sa gate ng sambahan po, Panginoon Diyos, sa likuran, sa lugar ng civil building, Panginoon, sa bawat mga mananampalataya na dito sasamba, Panginoon Diyos, dalangin po namin sa iyo, Panginoon, kami pinalakas, Panginoon, maranasan ng patuloy yung pagkilos, Panginoon Diyos, sa lugar ng Panginoon. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, na sa aming pagpupulit pagsamba, Panginoon Diyos, kami po'y dadami dito, Panginoon, sa pilang, Panginoon, sapagkat ang bawat sa Panginoon Diyos, sa kikilos, Panginoon, upang mag-abot din po ng mga araw, Panginoon Diyos, palapit at palapit sa iyo, Panginoon. Panalangin po namin sa iyo, habang kami tumatagal sa pagkapanampalataya, pagkakilala sa iyo, Panginoon Diyos, kami po'y lumatuloy po, Panginoon. Kaya dalangin namin sa iyo, patuloy, Panginoon, kami po'y samahan, Panginoon. Kami po yung kahabagan din po, Panginoon Diyos, patawarin po kami sa mga pagkukulang, Panginoon Diyos, bilang sa iglesia, Panginoon. Kaya dalangin po namin sa iyo, patuloy, Panginoon, maranasan namin ang iyong pagkilos, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa GCC Church, Panginoon Diyos, patuloy po, Panginoon, na kapabibigisin ng pagkakaisa, pagkakunawaan, Panginoon, at ikaw po lagi namin may taas, may tangan, Panginoon. Sa iyo po, patuloy pa salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Ipanalangin naman po natin sa mga sandaling ito ang bansa ng Israel. Sige tayo na lahat dito sa panalangin. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pribilehiyo na ang iyong bansang hiniran, ang bayan ng Israel ay aming buhay panalangin. Katulad nga po, Diyos, sa iyong mga salita sa awit 122 verse 6 na ang kapayapaan ng bayan ng Israel ay sikapin po namin na sa iyo ay aming idalangin. Tunay ang nagmamahal sa iyong bayan ng Jerusalem ay iyong akong pagpapalain. Kaya naman, Panginoon, nilalapit ko namin sa iyo ang kapayapaan ng iyong bayan ng Israel, Panginoon. Nananalangin po kami para sa katiwasayan at patuloy na kaunlaran ng bayan ito. Alam ko namin, O Diyos, na ikaw ang kumikilos sa kanilang mga buhay, sa mga mamamayan dito. Kaya naman, Panginoon, ikaw po ang siyang manguna sa namumuno kaya Benjamin Netanyahu at patuloy, Panginoon, sa lahat ng mga liderato, Panginoon, ng bansang ito. Patuloy na ang kanunungan na igaway niyo po sa kanila. Patuloy, Panginoon, na ang kapayapaan, ang mga bagay na nakalulugod sa iyo lamang ang kanilang ating pong hangarin upang ang mga bansa na kumakalaban sa kanila ay huminto na, Panginoon, nang sa gayon ang tunay na katahimikan, katiwasayan ng bansang ito ay tunay nga po nilang maranasan. Gayon din po, Panginoon, ang mga misyonera na dumarako sa bansang ito, patuloy nawa,
pamamagitan sa nila ay manumbalik ang kanilang unang pag-ibig sa iyo, ang pagtitiwala nila sa iyo, Panginoon. Panghawakan po nila ang nasasaad sa awit 91, Panginoon, na ang pagtitiwala sa iyo, Panginoon, ay hindi po maikukumpara. O sapagkat ikaw ang Diyos na walang katulad, ikaw ang Diyos na dapat lamang po nilang sambahin. Kaya naman, Panginoon, ang tiwala ay manumbalik, Panginoon, sa kanila, matungkol sa iyo, Panginoon. Papanumbalikin niyo po sila, Panginoon, ang pagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa bansang ito. Patuloy po na pagpalain niyo po sila, katulad po ng inyong dinanais. Ang lahat ng ito, Ama, ay amin po idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po mga kapatid, tayo po tayo at sama-sama po natin ang bilog sa ating po mga pananalangin yung ating pong bansang Pilipinas at yung mga namumuno po dito. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na sa inyo po kami nagtitiwala po Panginoon, sinabi niyo po sa inyong salita na kung ang bayan ito ay nagtataglay ng ating narangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at kalikuran ng kanilang mga kasamahan, pakikinggan ko sila mula sa langit. Patatawanan ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang pagpupain. Kaya naman po Panginoon, nagtitiwala po kami na patuloy na ibabalik niyo po yung aming pong kasaganaan po Panginoon ng aming pong bansang Pilipinas. Isang pribilehiyo po Panginoon na sa gabi po na ito ay aming pong idadalangin po Panginoon yung aming pong bansang Pilipinas. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na samahan niyo po yung lahat ng mga namumuno po dito sa pangunguna po ng aming po Presidente na si Bongbong Marcos Jr. po Panginoon. Pagkalugod niyo po siya ng karunungan, katatagan po Panginoon sa kabila po ng mga nangyayari po Panginoon na hindi maganda sa mga politika po Panginoon ay patuloy Lord na mauwaksin na po ito ng aming po mga namumuno po Panginoon sa aming po bansang Pilipinas. Maging ang aming po Vice Presidente na si Sara Duterte po Panginoon, maging ang aming po mga gabinete na magkakaroon po ng revamp po Panginoon. Kaya naman sa inyo po kami patuloy na lumalapit na ikaw po ang siyang magluklog. Gamitin niyo po yung aming po Presidente po Panginoon upang makahanap po Panginoon ng matuwid na mamamayan ng aming pong bansang Pilipinas na magiging katulong po Panginoon upang patuloy na sumagana po Panginoon yung aming pong bansang Pilipinas. Gamitin niyo po yung mga tao po na ito na iluluklog ng aming pong Pangulong Marcos po Panginoon. Salamat po Panginoon, maging sa mga aming pong mga senador, yung aming pong mga congressmen po Panginoon. Patuloy Lord na ang pagkakaisa, patuloy pong maranasan ng dalawang samay din po ng aming pong gobyerno po na ito. Ikaw po isang patuloy na magbigay po sa kanila ng pagkakaunawaan po Panginoon at maisulong po Panginoon yung lahat ng para sa ikabubuti ng aming pong bansang Pilipinas. Kaya naman po Panginoon, maging sa panibagong approval ng budget po Panginoon ng aming pong bansa, nawa po Panginoon, magamit po ito para po sa ikauunlad ng lahat ng proyekto po Panginoon ng aming pong bansang Pilipinas. Alisin niyo po yung mga nakaraang korupsyon po Panginoon na kung nasaan ay patuloy na nakukuha ng walang nagagawang proyekto po Panginoon ng aming pong bansang Pilipinas. Kaya naman sa inyo po namin yung pinagkakatiwala, alam po namin na gagamitin niyo po yung lahat ng aming pong pamunuan mula sa aming pong Presidente, Vice Presidente, Gobernador po Panginoon, magiging aming pong mga municipal mayor, mga barangay captain po Panginoon, ay patuloy Lord na sa inyo po namin ito tinataas. Gamitin niyo lamang po sila bilang mga tagapatupad ng batas po Panginoon, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamaliit na sangay ng aming pong gobyerno, Panginoon. Samahan niyo po silang palagi at ikaw po siyang patuloy na manguna ng Panginoon sa kanilang pong mga gawain bilang isang
tagapaglingkod bayan, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, sa iyo po namin patuloy na pinagkakatiwala yung lahat ng namumuno sa aming pong bansang Pilipinas. Salamat po, pagpalain po yung aming pong bansa na ito at ikaw po sa patuloy na kumilos, pagpala po, Panginoon, sa lahat ng mamamayan ng bansang Pilipinas. Salamat po, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, manatili po tayo sa nakatayo at pagtulong natin sa Panginoon ang mga kapatid po natin na nakakaranas ng iba't ibang mga sakit, karamdaman sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos, maganaan at makapangyarihan sa lahat. Amin po nilalapit mga kapatid po namin na nakakaranas ng mga sakit, karamdaman, naalipin ang iba't ibang mga sitwasyon, maging ang spiritual na pamumuhay. Alam po namin, Lord, na simula na kayo umakyat sa kalangitan, patuloy, Lord, na pinagkatiwala mo sa iyong mga lingkod, ang kapangyarihan ng himala, ang kapangyarihan ng kagalingan, ang kapangyarihan ng kung saan kung paano kami mag-cast out ng mga bagay na labag sa iyong kalooban, mga bagay na maalipin sa mga anak mo, Panginoon Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, na magpahanggang ngayon, ang himala ay nasa mga kamay mo, Panginoon Diyos, na didiklara kami, Panginoon, ng kagalingan sa bawat mga kapatiran po namin na nakakaranas ng sakit, karamdaman sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Patuloy na batid mo ang bawat buhay nila at gamitin nyo mightily, effectively, yung mga doktor na tumitingin sa kanila, yung mga nurses, maging yung mga gamot na kanila pong tinitake. Alam po namin na kasangkapan lamang yun, masigit na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay ng kagalingan sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus,
Amen. And minsan pa po, talakpakan natin sa Lord sa kapitang po ng first Wednesday of 2026. Ayan. Announcement po sa praise and worship team. Pakicheck lang po yung natin GC for time ng ating pong practice. Meron po ba tayong special announcement? May meeting po ba sa Sunday? May meeting po ba yung nakapag-plan po? Yung mga ministries po hindi pa po nakapag-planning, magaling po kayo ng meeting para preparation po na NLC meeting po natin. Ayun po, kung wala po tayong special announcements, pakalusap po na sa kanalayan na sa Yan, sige po, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay mananangin. At magkikilala din po tayo ng mga pagpapala para sa mga buhay po ni Jenny Lee sa kanyang pong kaarawan ngayong araw po nito. Sige po, tayo po ay mananangin. Ang maraming Diyos na mapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, nagpupuri, nagpasalamat po kami sa buhay ng aming kapatid na si Jenny Lee po Panginoon na nag-diriwang ang kanyang pong kaarawan. Salamat po sa kanyang pong buhay. Salamat din po Panginoon sa panibagong taon na itinagad niyo sa kanyang pong buhay. Dalangin po namin na patuloy na kalakasan, na kanyang pong physical pangangatawan. At ang din po yung magamit niyo po ito para po sa kanyang pong ginagawang paglilingkod po Panginoon sa inyo. Maging sa kanyang pong buong pamilya po Panginoon. Dumaloy yung mga pagpapala po na ito para po sa kanyang pong buhay. Patuloy na ingatan niyo po palagi, yung kapatid po namin ito, ikaw siya patuloy na magbigay pa ng maraming taon na kanya pong daranasin sa kanyang pong buhay. Salamat po Panginoon, sa bawat isa po sa amin na idinakuloy po ng ligtas sa lugar po na ito. Lord, dalangin po namin na sa aming pong pag-uwi ay patuloy na ikaw po si sumama, mag-ingat sa bawat isa po sa amin. Yatid din po kami niligtas sa aming pong mga tahanan at dandan din po namin ang aming pong mga mahal sa buhay na nilalaro din po yung galak sa kanila pong mga puso. Ngayon din po Panginoon, patuloy Lord, na nilalapit din po namin sa inyo yung habang din po namin nasabi sa aming pong mga kapatid, yung aming pong mga personal na prayer request. Lord, dalangin po namin, batid din po na ang aming pong mga kaisipan, nilalaman ang aming pong mga puso po Panginoon, sa aming pong mga personal na prayer request po Panginoon, patuloy Lord, na nawa, natugunan, abutin po Panginoon, yung lahat ng aming pong mga idinalangin po na ito. Maging yung aming po mga prayer item na dinulog sa inyo po Panginoon, ang katugunan po dito po Panginoon ay aming po itong maruninasan. Salamat po Panginoon, maging sa inyong mga banal na salita, aming po mga pinag-aralan po Panginoon, patuloy Lord, na nawas po. Magitan ng mga banal na salita, bago po yung aming po kaisipan, bago yung aming puso, at makita po sa amin yung tunay, malalim na, at yung buo po Panginoon na pagbabago po Panginoon na gagawin niyo po sa amin po mga mabuhay sa pamamagitan nga po ng iyong mga banal na salita. Kaya naman po Panginoon, sa inyo po kami patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat po Panginoon sa ginawa niyo po sa amin sa gabi po na ito. Salamat po Panginoon. Nawa ay taglayin ng bawat isa yung mga biyayang pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santo Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you po Panginoon. Patuloy Lord, pagpalain niyo rin po, pakalinisin yung aming po mga tatanggapin ng mga biyaya at pagpapala at mga aming po pagkain po Panginoon na magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical na pangangatawan. Ibalikin po ito ng maraming beses sa mga tao nagsipaghanda po rin. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.